kinasahan namin yung pinagulian namin ng CCOP. Kasi sabi niya, diba, mayroon daw lalaki yun eh. Sigurado at babalik din. So dito namin nilagay. May bakas kasi rito eh, daan. Ngayong araw mga probinsya, kakasahan nga pala namin yung lugar kung saan nakahuli kami ng mga sisiw ng manok na labuyo. Kung naalala nyo mga probinsya, yung post natin na nahuli natin na 3 sisiw ng manok na labuyo. So marami nga palang nag-comment doon. So ang sabi, dapat daw hindi namin hinuli. Kasi babalik daw yung babae na inahin. Bali, sasagutin ko pala yung mga nag-comment na babalik daw yung inahing manok na labuyo dahil andun daw yung mga sisiw. Bali, talagang hindi na talaga babalik yon mga probinsya kasi ang mga manok na labuyo, pag nabulabog mo sa iisang lugar, ay tsak sigurado matatagalan sila bago bumalik. Makakabalik man sila, tsak sigurado yung manok na sisiw ng mga manok na labuyo, kung di kinain ng predator, ay tsak sigurado giginawin sa sobrang lamig dito sa kagubatan. At syempre mga probinsya, bago namin ulihin yung mga sisiw na yan, ay nagmatsyag muna kami sa paligid kung babalik ba talaga yung inahing labuyo. Nung natitiyak na namin na hindi talaga babalik yung inahing na labuyo, ay hinuli na lang namin ito. Kawawa naman kasi mga kaprobinsya, baka kainin lang ng mga predator dito. At syempre malabig din ang kagubatan. Either na mamatay sila sa predator o mamatay sila sa sobrang lamig. Lilinawin ko lang mga probinsya, yung mga sisyo na yan ng mga manok na labuyo ay hindi talaga naming intensyon na ulihin. Bali, aksidente lang ang pangyayaring iyon mga probinsya kasi kinuwento sa akin ni Adobar na habang nagro-roving daw siya dun sa taas ng kagubatan, habang naghahanap ng aming panibagong pagbibitagan, ay hindi niya sinasadyang mabulabog yung inahing manok na labuyo. Siyempre, ang manok na labuyo ay sobrang ilap niyan. Ay tsak sigurado pag nakakita ng tao at lilipad yan. Bali, yun ang nangyari mga probinsya. Nung nakita si Adobar, ay nagkaripas na ngang lumipad ang manok na labuyong inahin. Balik tayo sa pagkakabit ng bitag mga probinsya. Bali, kinabitan nga pala namin to ni Adobar kasi meron daw mga dumadaan na mga manok na labuyo. Hindi lang daw ito nag-iisa. Kasi ang mga manok na labuyo mga probinsya, pag may sisiw o walang sisiw, ay tsak sigurado may mga kasama yan. Either na 3 babae o 1 tandang. At sa mga bagong viewers ko nga pala dyan, tsak sigurado napapaisip kayo kung ano nga ba ang gagawin namin. Bakit kami nanguhuli ng mga manok na labuyo. Hindi ako magsawang sabihin sa inyo mga probinsya, kaya kami nanguhuli ng mga manok na labuyo para paramihin ang mga ito. Kasi unti-unti nang nauubos ang mga lahi ng mga manok na labuyo. Dahil sa mga maling pamamaraan ng ibang mga hunter, binabaril, at yung iba ay inuulam mga probinsya. Bali, pag na-breed na pala natin to at marami na mga probinsya, siyempre dadayo tayo sa mga kagubatan kung saan naubos na ang mga lahi ng mga manok na labuyo. Kasi marami nagme-message sa akin mga probinsya na ubos na raw sa kagubatan nila ang mga manok na labuyo. So siyempre, dadayo tayo doon mga probinsya at magpapakawala tayo pag naging successful yung ating pagbibreed ng mga manok na labuyo. Kung tatanungin nyo naman mga probinsya kung may nahuli na ba kami ng manok na labuyo, yes po, bali meron na kaming nahuli, 3 tandang. So bali nakahuli tayo ng babae, kaya lang ang problema, bali nakawala ito mga probinsya. At kung hindi ka pa nakapalo mga probinsya, mag-follow ka na para nasusubaybayan mo yung aking pagbibreed. At nasusubaybayan mo rin kung saan kaming lugar magpapakawala ng mga manok na labuyo. At kung nagustuhan mo yung aking video mga probinsya, baka pwede kong mahingi ang iyong pag-like and share. At mag-comment ka na rin kung tigasan ka para alam ko kung saan umabot yung aking video. So bali hanggang dito lang yung aking video mga probinsya. Kita-kits na lang ulit tayo sa susunod ko pang mga video.